Magandang gabi mga kabulgar. Simulan na natin ang mga balita ngayong Biyernes. US President Trump muli na naman nag-post ng AI image kasama si Jesus sa kabila ng pambabatikos. Ibinahagi ni Trump ang isang artificial intelligence o AI image kasama ang imahe ni Jesus sa kanyang Truth Social account sa kabila ng mga pambabatikos na natanggap sa una nitong inilabas kung saan makikitang nagpapagaling siya ng isang lalaki bilang si Jesus. Ayon naman sa caption ni Trump, maaaring hindi na naman magustuhan ng mga umano'y radical left lunatics ang kanyang post, ngunit para sa kanya ay nice ang larawan kung saan ipinapakita na yakap-yakap siya ni Jesus. Lifestyle check ng mga contractors ipinag-utos ng ombudsman. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Pinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang pagsasagawa ng lifestyle check sa 26 na kongresista na umano yung mga contractors. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, naipasa na umano nila sa investigative team ang unang 26 na individual upang isailalim sa lifestyle check at mas matinding investigasyon. Matatandaan na kuha na ng Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities, and Network o salin ng 26 na kongresista na hindi naman pinangalanan ni Clavano. Ngunit ito raw umano ang mga kongresista noon pang nadadawit sa mga maanumalyang infrastructure project dahil sa pagiging contractors. Nagbubulgar, Brian Gidson. Dating kongresistang si Zaldico nahuli na ayon kay President Bongbong Marcos. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albazon. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ulat ng pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Prague, Czech Republic. Sa kanyang social media post nitong Huwebes ng gabi, April 16, tinangka umano ni Ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento kaya't inaresto siya ng mga otoridad sa Prague. Dagdag pa ng Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa Czech government para siguraduhing masusunod ang lahat ng legal na proseso at mapauwi si Ko sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sa panibagong update ni PBBM, sinabi nito na, the latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to the Czech authorities, which he remains in custody. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na maaaring makabalik ng bansa si Ko sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. Nagbubulgar, Jenny Albazon. At ngayon naman, painggan natin ang Boses ng Bayan. Mga fake news lang kasi nakalagay nga dito sa Facebook eh. Mga fake news lang, hindi sigurado. Kung maganda kung nakahuli. Kasi mabibigyan ng kalinawan yung maleta. Hindi natin alam kung totoo talaga to. Maganda kung nahuli na. Dapat lang naman mahuli yan. Sandamakmakang ninakaw yan sa taong bayan. Kaya dapat lang talaga mahuli yan. 6 delegates sa Miss Universe Philippines 2026 nag-stand out sa kani-kanilang national costumes. Sa ginanap na Miss Universe Philippines 2026 National Costume Competition nitong Huwebes, April 16, pinatunayan ni Jacqueline Pulrahani ng Tacloban City, Roxy Bayans ng Baguio City at Donya Nugid ng Pangasinan ang kanilang pasabog sa mga costume matapos makapasok sa top 6 best in national costume. Pasok din sina Nicolene Hutay ng Iloilo Province, Alexandria Colmenares ng Negros Occidental at Alison Hetland ng Pampanga. Nakatakda namang ganapin ang Coronation Night ng prestigious pageant sa May 2 sa SM Mall of Asia Arena. Eman Bacosa hindi raw papatulan ng kapatid na si Jemuel Pacquiao sa boxing. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Hindi raw tatanggapin ni Eman Bacosa kung sakaling hamunin siyang labanan ng kapatid sa ama na si Jemuel Pacquiao dahil wala umanong makukuwang kasiyahan kung mananalo o matatalo man siya rito. Aniya? Unang-una hindi po. Kasi kapatid ko po siya, tsaka wala naman pong kasiyahan na mangyayari doon kung matalo mo man o manalo ka sa kapatid mo. Iginiit din niya na hindi rin gugustuhin ng kanyang ama na si People's Trump Manny Pacquiao sakaling mangyari iyon at ayaw niya umano itong masaktan. Siyempre, ayaw din yun ni Daddy. Ayaw ko rin masaktan si Daddy doon. Mensahe pa ni Eman kay Jemuel. I really love you, kuya.
Nagbubulgar, Mabel Vieron. Cool Smashers magbabalik finals na sa PVL All-Filipino Conference. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Let Abanya. Balik finals na ang Creamline Cool Smashers sa All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League matapos talunin ang koponan ng Farm Fresh Foxes nitong Huwebes, April 16. Sa unang set ng laban, naging dikitan agad ang palitan ng puntos ng Creamline at Foxes kung saan tagumpay itong nakuha ng Cool Smashers sa score na 25-23, ngunit hindi nagpadaig ang Foxes matapos idomina ang ikalawang set ng laban sa score na 14-25. Agad din namang bumawi ang Creamline sa ikatlong set ng laban na nakuha nila sa score na 25-23 at tuluyang pinataob ang Foxes sa ikaapat na set sa score na 25-19. Itinanghal naman na player of the game ang middle blocker na si Pangs Panaga matapos magtala ng 13 points mula sa 7 attacks at 6 blocks. Nagbubulgar, Let Abanya. Michelle, the long wait is over. Sabi ni PBBM na huli na si Zaldico. Oo nga daw, nahuli na. Well, it's about time, diba? It's been 9 months since that mess from that flood control. So, ang hihintayin natin kung kailan siya makakauwi dito sa Pilipinas. And sana hindi to political move na dahil malapit na dahil election, malapit na nilalabas na election, nila yung mga yes. dapat na nilabas or nahuli long time ago. So, sana talagang this time, meron ng mga mapanagot. So, bumaba na yung gas 2 beses this week, right? Yeah. So, anong plano mo this weekend? Wala naman so far, pero kung i-invitein mo akong out of town at libre mo, pwede naman tayong umalis. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino. At para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website, www.bulgaronline.com. At maaari din kayong pumunta at bumisita sa aming mga social media accounts sa Oppositon Sedanyo sa panahong mahalaga ang katotohanan, paingayin pa rin ang boses ng bayan.